Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Bago tayo magpatuloy ay nais ko lamang po kayong i-invite na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel na kung saan ay meron po tayong mga horror stories narrated by Jason Steele. At syempre ang aking pong personal YouTube channel, ang Papa Dudut Family YouTube channel. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Angelo. Lalaki, tubong Los Baños, Laguna pero tahimik na ngayong naninirahan dito sa Sauyo, Quezon City. Kung may makaka-recognize man sa kwento kong ito, especially sa mga involved, sana ay magkita-kita ulit tayo at magkakumustahan man lamang. Kaisa-isang kababalaghan na naranasan ko sa buhay ko pero hanggang ngayon ay bumabaligtad pa rin ang utak ko sa tuwing naaalala ko ito. Dahil dito ay nag-relapse paulit-ulit ang depression ko at hindi mapigilang questionin ang realidad. Medyo mahaba ang kwentong ito kaya sana ay mapagtiyagaan ninyo. Outlet ko na rin po ito para kahit papaano ay mailabas ko ang saloobin ko. Kahit medyo liblib ang lugar na kinalakhan ko, ay wala akong personal na karanasan tungkol sa mga paranormal bago mangyari ang lahat ng ito. Kung kailan pa ako tumira sa lugar na mas moderno ay doon pa nagkaroon ng hindi may paliwanag na experience. Taong 2015 nang mapahinto ako sa pag-aaral, Papa Dudut. Third year irregular college student, engineering ang tinitake ko noon. Hindi naman big deal sa akin pero syempre sa bahay medyo negative. Kaya para magkaroon ng valid na dahilan ay sinabi ko na magwo-work ako at mag-iipon. May pinsan ako na nagwo-work sa isang call center sa Santa Rosa. Dito lang din sa Laguna at that time. Pangalanan na lamang natin siyang si Carlton. Inggit na inggit ako kasi nakakabili siya ng kung ano-anong mga gadget. Kaya nainganyo na rin po ako na sumubok. Yung tatay naman niya na tito ko, may sasakyan na hinahire ng mismong center bilang shuttle service. Kaya nang umuwi sila minsan sa amin ay sumabay na ako pagbalik nila ng Santa Rosa para mag-apply kinabukasan dahil nirefer na ako ni Carlton. Alas 9 ng gabi kami umalis sa amin. Ang pick-up ng shuttle ay sa Calamba at mula doon ay ihahatid na sa site sa Santa Rosa. Mabilis lang ang biyahe namin mula Los Baños hanggang Calamba. Nang makarating doon ay niyaya ako ng pinsan ko na lumapit sa loob. Doon kasi kami sa tabi ng driver/tito ko mismo ang nakaupo noong una. Doon tayo sa loob para makatabi natin yung mga chicks. Bulong sa akin ni Carlton noon. Sumunod lamang ako pero mahiyain talaga ako at isa pa ay my girlfriend din kasi ako nung time na yon. Kaya wala din talaga sa isip ko. Nang magdatingan na yung mga empleyado ay sinadya ni Carlton na makatabi ko ang isang babae pero hindi ko kita ang itsura dahil medyo madilim ang ilaw sa loob ng sasakyan. Pero dahil medyo nagkalituhan sa pwesto, nalaglag ng babae yung pouch ng salamin niya. Kaya dinampot ko pero nagkasabay kaming yumuko kaya napon ako yung kamay niya na parang may sugat pero hindi ko sure. Kasi parang may itim na hiwa yung itsura pero inabot ko na lamang yung pouch niya. Napansin ko din na kakaiba ang bango niya. Parang nakakahumaling na amoy na parang nakakaantok. Yung halimuyak. Amoy bulaklak.
Habang nasa biyahe iniisip ko na lamang what if tanungin ko kaya tong katabi ko kung okay lang siya. Para kasing nakaka-bother kung may sugat nga siya. Pero nakakahiya naman kung nagkamali lang ako. Bago pa ako makapag-decide ay umabot na lang kami sa site at nagbabaan na lahat kasama si Carlton na pangiti-ngiti pa sa akin. Nung pagbaba para pumasok na din at nagsabi na ayan, dito tayo mga babae kaya galingan mo bukas, habang pinapakita sa akin ang itsura ng building. Unang sulyap ko sa building parang may mali. Hindi ko ma-describe ng eksakto pero sa isip ko ay iba yung liwanag, mukhang malungkot. Ganyan ang naisip ko that time. Hinanap ko ng tingin yung babaeng katabi ko pero hindi ko napansin kung nakapasok na ba siya sa loob. Pagka-uwi naman namin ni Tito sa tinutuluyan nilang bahay ni Carlton ay nagpahinga kaagad ako para may sapat na lakas sa application ko kinabukasan. Fast forward. Natanggap ako sa application kahit pakiramdam ko ay naawa na lamang sa akin yung mga nag-i-interview. Binalita ko kaagad sa bahay namin at sa girlfriend ko that time. Tawagin na lang natin siya sa pangalan na Carmi. Graduating siya ng nursing that time kaya medyo stress siguro at parang hindi siya masaya sa balita. Kaya ang unang reaksyon niya ay what if may makilala kang iba dyan? Ang sabi ko naman, ano ka ba? Huwag mong isipin yan. Pag graduate mo, dito tayo hahanap ng apartment. Dito ka na rin maghahanap ng work mo. Nagsimula ang training namin, madalas akong inaantok dahil 11 PM ang pasok namin. At hindi pa ako sanay nagising ng ganong oras. Madalas pang i-shuffle ng trainer namin yung seat plan para daw magkakilala kaming lahat pero nahihiya talaga ako. Kasi ilan lang kaming wala pang experience sa BPO ng time na yon, tapos ay English only pa. Kaya halos hindi ako nagsasalita. Nakakakwentuhan ko lang madalas ay yung isa ding newbie na si Ernest. One time ay hindi ko na talaga kinaya yung antok. Saktong nasa pinakalikod naman ako nakaupo kaya iniisip kong tumakas ng idlip kahit konti. Nang mapalingon ako sa kanan ko, may nakita akong babaeng nakatayo, naka-white na shirt na may patong na purple na long sleeves. Mamo yung mukha niya, yung mukhang Pilipinang morena talaga. Naka-eyeglasses. Ngumiti siya sa akin sabay turo sa harap ng room na parang minamwestra na makinig ako. Medyo nahiya naman ako dahil napansin ko na dilaw yung lace ng ID niya kaya alam kong training assistant or TA siya. Ganon kasi doon. Sa aming mga new hires ang white ang lace, blue sa mga trainers at team leaders habang yellow naman sa mga TA. Pero ang isa pang napansin ko ay may tattoo siya sa kaliwang kamay. Parang fishbone na walang ulo at buntot. Nakapagtataka din na parang hindi ko siya napansin na pumasok sa room pero inisip ko na lamang na baka dala ng antok kaya hindi na ako attentive sa paligid ko. Nang araw din na yon ay nagkaroon ng activity at kaming dalawa ni Ernest ang naging magpartner papadudot. Habang nagbe-brainstorming kami ay lumapit yung TA na nakita ko kanina at nag-hi sa aming dalawa. Napansin ko kagad yung bango niya. Parang yung amoy na nakakaantok nung nasa sasakyan kami ng tito ko. At doon ko naisip na siya siguro yung nakatabi ko nung time na yon sa shuttle. At naninawan din sa akin na tattoo pala sa kamay yung napansin ko at hindi pala sugat. Anya ang pangalan niya. Tinulungan niya kami sa activity nung araw na yon at nairaos naman namin ni Ernest kahit pareho kaming newbie. Simula noon ay kami ni Ernest ang palagi nang tinutulungan ni Anya sa mga activities at mga discussion sa training na hindi namin maintindihan. Sa kanya kami komportable na lumapit dahil siya ang unang nag-proactive na tumulong sa amin. Kaya hindi kami nahihiya. Minsan ay tinanong namin siya ni Ernest kung pwede ba namin siyang i-add sa Facebook. Pero sabi niya ay bawal daw at pagka-graduate pa daw namin sa training po pwede. Hindi rin namin siya mahanap kaya hinayaan na lang namin. Napapalapit na ng sobra yung loob ko sa kanya, papadudot. Yung tipong pagka-uwi galing training
ay gusto ko na lamang matulog para gumising na lamang ulit para pumasok. Napuri pa ako ni Carlton at nasabi sa akin na tama yan. Huwag kang absent at malilate sa training para masiguro mo na papasa ka. Napansin ko na lang na isang araw ay halos wala na kaming conversation ni Carmi. Mapa-text o Facebook at halos bibihira na lang din kaming mag-call. Minsan day off ko ay naisipan ko na tawagan siya at humingi ako ng pasensya na naging busy ako. Kako'y mahigpit kasi sa training at malapit na din kaming mag-call kaya kailangan na mag-focus para makapasa. Totoo man yung sinabi ko ay nagigilty ako dahil alam ko sa sarili ko na gustong gusto ko lang talaga na pumasok para makita si Anya. Iba kasi talaga yung pakiramdam pag nandyan siya. Para akong nahihypnotize na masarap sa pakiramdam. Bukod doon sa kakaibang bango niya ay may something na hindi ko ma-distinguish na parang nakaka-magnet. Dumating na yung time na kailangan na naming mag-seed debarge. Kaya half day ng shift namin ay nag-observe lamang kami sa mga agents na nagko-calls. Madalas ako mag-CR para maghilamos kasi may CR naman sa loob ng floor at palagi akong tumatanaw sa may bintana ng CR. Kasi kita yung pagsikat nung araw doon, lalo pag mga bandang 5 AM to 6 AM na. Kita rin yung magandang exclusive subdivision sa likod ng building kaya nakaka-uplift ng pakiramdam. Pero one time nung mag-CR ako, nagkamali ako ng pasok at hindi sinasadya at sa pambabae ako napapasok kaya dali-dali akong tumakbo sa kabilang pinto. Ang nakakapagtaka dito dahil nga madalas ako mag-CR para maghilamos, pampagising. Tandang-tanda ako na sa kaliwa yung panlalaki at sa kanan yung pambabae. Kaya parang nakakapanibago sa pakiramdam. Sumilip ako sa bintana doon sa paborito kong view ng subdivision sa likod at pareho naman ang nakikita ko sa natatandaan kong view. Hindi ko ma-explain yung pakiramdam. Paglabas ko ng CR ay nakasalubong ko si Ernest na lumabas sa pinto ng pambabaeng CR. Sabay sabi, "Narito ako pre, ba't ganon? Akala ko kahapon nandito sa kabila yung panlalaki." Mukhang defensive siya pero sa loob-loob ko, naiintindihan ko. Weird. Ang mas nagpa-weird pa ng pangyayari ay nung nakabalik na kami ni Ernest sa discussion, natatawa kami kasi nagbibiruan kami na pinapasok niya yung sa CR ng mga babae. Napansin namin si Anya naglalakad papunta ng CR at pumasok siya sa kanan which is dapat panlalaki. Hindi na namin siya nakita na lumabas hanggang sa pabalikin na kami sa training room. Sa sobrang pagtataka namin bago bumalik sa room ay nag-CR muna ulit kami ni Ernest. Pero ganun pa rin. Nasa kanan yung panlalaki at nasa kaliwa yung pangbabae. Kung paano kami nagkasabay ni Ernest kanina. Tapos bakit sa kanan pumasok si Anya nung nakita namin at bakit hindi na siya lumabas pa. At this point, talagang hindi kami mapalagay kaya nagtanong kami sa ibang ka-wave namin. Ang weird naman kasi na pareho kami ng experience tapos parehong mali. Kinonfirm namin kung alin ba ang tama. At lahat ng tinanong namin ay pare-pareho ang sagot na nasa kaliwa daw yung pambabae at kanan yung panglalaki. Nahiya na kami kasi para kaming baliw na dalawa. Nung sumunod na araw ay nakita namin si Anya sa pantry bago mag-start ang shift. Naglakas loob na kami na lapitan siya. Pero dahil nga nalalapit na yung graduation ng wave at final assessment, puro reviews ang naging usapan namin. Hindi ko maisingit ang weird na nangyari sa amin the day before. Iba din ang dating ni Anya during this time. Napaka-strict na niya at parang nakasalalay ang buhay niya sa pagpasa namin sa prod. Ang nakakahiya pa para na kaming nagtatalo habang nagre-rehearse ng call scenarios na hindi namin makuha ni Ernest. Kaya napakaway na lamang ako doon sa ka-wave namin na kumakain doon sa kabilang side. Para lang tong signal na okay lamang kami dito. Pero finally nang dahil sa mga review sessions na yon, ay pareho kami nakapasa ni Ernest at for deployment na sa operation sa susunod na week. Ang araw ng pagtatapos ng training namin ay planado din.
At pinili ng buong wave namin na mag-celebrate sa isang kainan na malapit din sa site kung saan ay pwede ding mag-inuman, Papa Dudut. Nilapitan akong bigla ni Ernest habang naglalakad kami papunta doon sa kainan. Sabay-sabing pre, parang na-in-love na ako kay Anya. Since tapos na ang training natin, baka pwede na akong dumiskarte. Tingin mo? Sa loob ko ay naunahan ako ni Ernest na magsabi. Palibhasa kasi may girlfriend din ako, si Carmi, pero nasa punto na ako na ready na akong mang-ghost kung bibigyan ako ng pagkakataon. Pero mukhang wala na, okay lang. Kaya napasagot na lang ako na ikaw pre, okay lang siguro, kaya lang matured na yun Baka preferred niya yung same age niya. Medyo bitter na sagot ko pero hindi naman nahalata. Habang napag-uusapan ay bigla ko naalala na teka nga pala pre, may iniwan ba sa locker mo si Anya? Sumagot si Ernest na ay oo pre, eto nga suot ko na habang pinapakita sa akin yung bracelet na black and white. Pareho kami. Nilabas ko yung sa akin mula sa bag ko na nasa lalagyan pa na parang ampaw at may note. Pareho kami nakatanggap at may sulat na humihingi ng paumanhin dahil hindi siya makakasama sa graduation namin from training. Habang nasa inuman at gitna ng kasiyahan ay kinausap kaming dalawa ni Ernest ng trainer namin. Puring-puring niya kami kasi sabi niya sa lahat daw ng trainees kahit newbie kami at hindi madalas magtanong ay nagulat sila na mga TA sa mga naging results ng daily activities hanggang sa final assessment. Sinabi naman namin na kundi dahil kay Anya ay hindi rin siguro kami makakapasa kasi nahihiya talaga kami na magtanong sa iba. Ikinagulat na lang namin ang sagot niya. Sinong Anya? Tandang-tanda ko yung mga kasunod na naging usapan naming tatlo. I don't remember any of your wave mates named Anya. Insist nito. Hindi po namin ka-wave kundi TA din po. Naguguluhang sagot ko naman. Napakunot siya ng noo sabay sabing mas lalong sigurado ako na walang Anya ang name sa mga TAs. Dinescribe naming maigi ni Ernest hanggang sa gumive up na lamang siya at na-weirduhan. Chinek agad namin ni Ernest yung bracelets na natanggap namin. Totoo siya. Yung note sa pambalot, totoo lahat. Nataon naman na sumingit ang isa naming ka-wave at nagsabi sa trainer namin. Ang sipag nitong dalawang to mag-review. Nakikita ko sa pantry minsan, dadalawa na nga lang sila, nagtatalo pa. Aniya. Tumindig ang balahibo ko nung marinig ko yon. Naalala ko kasi na kinawayan ko siya isang beses. Yun yung time na para kaming nagtatalo nila Ernest at Anya dahil sa hindi namin magets na call scenario. Para akong masusuka nung time na yon habang nakita ko naman na takang-taka lang yung itsura ni Ernest. Nagpaalam na ako na umuwi para maabutan ko na gising si Carlton sa bahay. Gusto kong itanong sa kanya si Anya dahil for sure sa talas ng mata noon sa mga chicks, hindi makakaligtas sa listahan niya yon. Pagdating ko sa bahay, gising pa si Carlton at agad kong tinanong kung kilala niya ba si Anya. Dinescribe ko at sinabi ko yung buong pangalan na nabasa ko sa ID nito. Hindi daw siya sigurado pero sabi niya try niyang ipahanap sa team leader niya sa email yung pangalan pagpasok niya. Ramdam ko yung pagtakas ng dugo sa mukha ko nung mag-text si Carlton na wala daw ganong employee sa company. Bigla na lamang nag-ring ang cellphone ko at nakita ko na tumatawag sa akin si Carmi. Pagsagot ko ay umiiyak siya. Ano nangyari? Tanong ko kaagad. Sinabi niya sa akin na puntahan ko daw siya at may pag-uusapan daw kami. Alam ko na kung saan patungo ang magiging usapan pero naiinis ako na sa gitna ng mga hindi ko may paliwanag na pangyayari. Bakit ngayon pa sasabay ito? Nagkasundo kami na magkita kinabukasan dahil day off ko din at uuwi din muna ako sa bahay namin sa Los Baños. Nang magkita kami ni Carmi kinabukasan ay kagaya ng inaasahan ay malamig ang bungad niya sa akin. Hindi ko rin alam ang sasabihin dahil gulong-gulo ako sa mga nangyayari. Pero laking gulat ko nang makita ko yung kaliwang kamay niya. May tattoo pero hindi basta tattoo kundi yung eksaktong tattoo na katulad ng kay Anya. Tinanong ko kaagad siya, kailan mo pinalagay yan?
Sumagot siya na sa sobrang busy mo sa iba, hindi ka na updated sa akin. Nasinundan niya agad na tapusin na lang natin ito. Hindi ko may paliwanag kung ano nangyayari kaya hindi ako makapagsalita, Papa Dudut. More than the breakup scene ay para ako naging estatwa sa nakita ko sa kamay niya. Wala akong nasabi hanggang sa nakaalis siya. Nahihiya ako dahil hindi ko may tanong kung anong nangyari at kung bakit meron siyang ganong tattoo sa kamay niya, Papa Dudut. Yung tattoo kasi parang may kahawig, yung tattoo ni Anya. Nung nasa abroad na kami ay nakwento ko kay Ernest yung nangyari. Iba ang coping mechanism ni Ernest, halatang iniiwasan niya na pag-usapan. Napansin ko din na hindi na niya suot yung bracelet. Nag-resign din siya sa pagkakatanda ko ay wala pang 3 months sa prod. Tumagal ako ng 1 taon sa kumpanya na yon na hindi na ulit nakita si Anya at wala man lang akong nakilala na nakakakilala din sa kanya bukod kay Ernest. Si Carmen naman ay nakita ko na lamang sa Facebook na nag-ibang bansa na. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na pumatol siya sa isang lesbian named Anya. Pero nakita ko ang litrato nilang magjowa, ibang Anya sa Anyang na-encounter ko sa opisina. Sa totoo lang hanggang ngayon ay nawiwirduhan pa rin ako sa mga nangyari. Hindi ako makapaniwala na nangyari yon sa akin basta hindi ko yon makakalimutan. Kung ano man ang pahiwatig noon, bahala na. Ang importante ay tahimik naman ang buhay ko sa ngayon. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana'y mabasa mo ito at mapiling itampok sa inyong YouTube channel. Muli maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Angelo. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.